Stop! Look! And look again. Maging alerto sa kalsada ng hindi matulad sa aksidenteng ito. Kilos Pronto Eksklusibo! Ngayong madalas na naman pong umuulan, nako, ingat po sa mga motorista. Ito pong nangyari po sa lansangan. Marami kasi pong nadidisgrasya. Ngayong madulas po ang kalsada. Lalo na kapag nagmamadali ka, pati pedestrian, nako, baka makalawit mo sa disgrasya tulad ng aksidenteng eksklusibo pong natuhan ng Kilos Pronto. Panoorin natin ito. Ito ang eksenang eksklusibong naaktuhan ng Kilos Pronto Team sa gitna ng aming pagroronda. Ilang minuto pa lamang matapos mabundo ng motor ang lalaking ito sa kabaan ng C5 Road sa Taguig City. Kinilalang biktima na si John Paul Mabansag, isang security guard. At ang nakabanggang motorista, kinilalang si Francis Rabanillo, isang VIP driver. Tumawid siya, bali, papunta, on the way home na ako eh. Siyempre tuloy-tuloy ang takbo, C5 to eh. Bigla siya tumawid, kabila, tumakbo siya rito, tumatakbo siya. Wala nang chance na makapagpreno dahil ulat siya eh. Parang nakapagbusina pa ako pero... Kwento ng nakabangga, mula sa kabilang lane, tumawid daw ito si Mabansag at tiyempong nahagip siya ng motor ni Rabanillo. Napuruan ang ulo ng sikyo sa tindi ng pagkakabundol. Duguan siya, hilong-hilo at hindi makausap. Habang nagtamo ng galo sa paa ang nakabanggang motorista. Kapansin-pansin na wala pang rumesponding ambulansya, maging mga traffic enforcers at police ng Taguig City sa gitna ng aksidente. Sa ganitong klase ng emergency, mahalagang maisalba muna ang buhay ng pasyente. Kilos Pronto kaming tumawag ng tulong mula sa Taguig City Rescue Team. Papuntahin mo ambulance ha? Or PNP para mag-investigate tas maisugod na kagad sa ospital yung tao. Habang inaantay namin ang pagdating ng ambulansya, nagtulong-tulong muna ang mga motoristang napadaan sa C5 para magbigay ng paunang lunas sa biktima. Lalo pat walang tigil ang pagtagas ng dugo sa tinamo niyang sugat sa ulo. Makalipas ang 3 minuto, dumating na ang tinawagan naming ambulansya ng Taguig City Rescue Team. Maingat na isinampa sa portable stretcher ang pasyente at isinakay sa ambulansya. Habang yung base namin, may accident dito sa may southbound C5. Agad-agad namin nirespond yan yung 1050 accident. Conscious naman yung biktima. Kailangan lang natin talaga agad-agaran na rin sa ospital. Sinuri ng mga emergency medical technician ang vital signs ng biktima. Mabilis naman siyang isinugod sa Taguig Pateros District Hospital. Bagamat aksidente lamang at may kasalanan din ang biktima sa pagtawid niya sa highway, handa pa rin si Rabanillo na sagutin ang medical expenses ng biktima. Kinumpiska muna ng mga traffic enforcer ang kanyang lisensya at posible siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury. Binilikan ng Kilos Pronto Team ang C5 Highway. Napansin namin na bukod sa kakulangan ng mga ilaw, walang sapat na mga karatulang magbibigay ng paalala o babala sa mga motorista at mga pasahero para man lamang makaiwas sa mga aksidenteng nag-aabang sa kalsada. Isang problema na maaring solusyonan ng Taguig City Government. At para Kilos Prontong aksyonan po ang problema, nasa linya ho ang tagapagsalita ho ng MMDA, walang iba kundi si Celine Pialago. Celine, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Sir Alex. Oo. Okay, Celine, dahil may problema pala dyan sa Taguig, no? Napakadilim at marami parang disgrasya nangyayari. Ano ang magiging aksyon ng MMDA dito? First, Sir Alex, I want to know where is that? Saan po ba to? C5, Taguig. C5, Taguig. Okay, Oo. sir. First po kasi, what we can do, sir, is to endorse this to LGU bilang assistant natin. Then the LGU can request Okay, for yes. an assistant sa DPWH. We will immediately take that, put an action on that tonight. Oo. And Yung ba rin bang, Celine, yung mga pwedeng paliwanagan dyan at dagdagan ng ilaw ang lugar sa local government rin ba yan, Celine? Yes, kanina nakapag-meeting
kami regarding this and napag-usapan nga na yung kapag pagpapailaw sa mga major thoroughfares ay hawak yan ng LGUs. Oo, Pero, dahil of yung course, ilan natin mga kababayan dyan ay nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Yung bang overpass, mukhang kulang rin siguro, Celine? Sir, medyo mahina lang po yung signal nyo sa ngayon. Hindi ko po kayo marinig. Okay, hindi daw marinig. Hindi mo marinig. Yung sabi ko yung overpass para tawiran ng ating mga kababayan dyan dahil mukhang nakikipagpatintero sila sa mga sasakyan. Hindi na Sir? marinig. Okay, Oo, yan. hindi na Hindi tayo na marinig. Lex, Ibig Pero anyway, sabihin, okay, kanina, nabanggit naman niya na may gagawin sila action. Okay. Siguro itong sa Taguig, nung araw pa ito, ano? Lalong-lalo sa C5, kung C5. Alam ko nasa poder yan ng Department of Public Works and Highways kasi national highway yan. So yung malamang yung island, Central Island, wala mga ilaw. Ano? So maganda rin na may tawag doon sa local government para ma-endorse sa DPWH. Kaya lang, there's also one thing na maganda nangyari. Kasi mismo yung mga nag-responding mabilisan, mga taga-Taguig rescue. Pero itong mga ganitong klase, nagagawa rin to ng UNTV News and Rescue. Team. Yes. Okay. So, Ating mga kasangbahay dyan. Pero mabalaho natin sa ating mga kababayan dyan sa Taguig, huwag na ho kayong tumawid. May mga overpass naman po dyan para hindi ho malagay sa alanganin po inyong mga buhay. tama.